Ang bayan ang poong mahal ng himig ng kagalakan. Ang bawat isa'y may handog na taglay sa pagsilang ng Panginoon. Halina't magdiwang sa Diyos na banal, purihin siya't aawitan. Kanyang kaluwalhati ay ihayag sa ating tuwa't kagalakan. Pasinayaan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain ang ating Panginoong Jesucristo, ang dakilang pag-ibig ng Diyos Ama. Nakapiling natin ang kanyang biyaya, kapayapaan at pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Isang mapagpala at mabiyayang hapon sa inyong lahat. Mapagpala at mabiyayang hapon din po, Father. Ikalimang araw ngayon ng Pasko ng Pagsilang, kaya patuloy po tayong natutuwa at nagagalak na ang Diyos ay kapiling natin, Emmanuel. God is with us, God is for us. Mayroon din po tayo na banal na ginugunita, si Saint Thomas Becket. Siya po ay ipinanganak sa London noong 1118, nag-aral sa Paris, at dinalaunan ay napatanyag sa kanyang mga kakayanan at mga masinop na napag-aralan, kaya nabighani po sa kanya yaong hari ng Inglaterra at ginawa siyang kalihim o chancellor. Eventually, naging diakono. Then, sunod-sunod na araw, matapos maging diakono ay naging pari. Then eventually, obispo. At nung mabakante ang See of Canterbury, siya'y nahirang na arsobispo. Sa kabila ng kanyang pagtutol, pagkat alam niya na yung pagkakaibigan nila at ng hari ay mayroong hangganan, pagkat aayaw niya na masamlang ang buhay simbahan. Kaya pinanindigan niya yung katotohanan at dinalaunan po ay siya ay ipinatapon 6 na taon sa Pransya. Then nung siya bumalik, siya po ay pinatay ng mga ahente ng hari. At nandoon ang kanyang kabayanihan, kagitingan, pagkabanalan ng pinag-uusapan. Tayo rin po dapat magkamayroon ng panindigan sa ating buhay Kristiyano. Mamuhay tayo sa liwanag at katotohanan. Mga kapatid, upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang, siyasatin natin, kilanlin natin ang ating mga kasalanan, mga pagkukulang. May kababaang loob ating sambitin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo
sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawan mo kami. O Panginoon, kawan mo kami. O Kristo, kaawan mo kami. O Kristo, kawan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong pinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, bugtong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan na sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Hesukristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinawi mo ang kadiliman sa sanlibutan. Noong dumating ang iyong liwanag sa aming buhay, pasinagin mo sa amin ang iyong paglingap upang marapat naming maipagkapuri ang dakilang pagsilang ng iyong anak. At Ama naming makapangyarihan, iginawad mo sa martir na si Santo Tomas Becket ang dakilang pagkakataong maghandog ng buhay para sa katarungan. Ipagkaloob mong pakundangan sa kanyang pagdalangin na alang-alang kay Kristo ay aming talikdan ang buhay namin upang ito ay aming makamtan sa iyong piling sa pamagitan din ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, nakatitiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing, nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig sa Kanya ng wagas. Ganito natin nalalamang ito'y nasa Kanya. Ang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pagkapamuhay ni Hesukristo. Mga minamahal, hindi isang bagong utos ang isinusulat ko sa inyo, kundi ang dating utos na nasa inyo na sa simula pa. Ito'y ang salitang narinig na ninyo, gayunman may tuturing na isang bagong utos ang sinusulat ko sa inyo. Bago, sapagkat napapawi na ng kadiliman at lumiliwanag na ang tunay na ilaw. Ang katotohanan nito'y nasaksihan sa buhay ni Kristo at nakilala rin sa atin. Ang nagsasabing siya'y nasa liwanag, ngunit napopuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa. Ang umiibig sa kanyang kapatid ay nananatili sa liwanag at walang panganib na mabulid siya sa kasalanan. Ngunit ang napopuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa. Lumalakad siya sa kadiliman at hindi nalalaman ang kanyang patutunguhan sapagkat binulag siya ng kadiliman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa salmo, magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Panginoon ay papurihan nitong lahat sa daigdig. Awitan ang Panginoon, ngalan niya'y sakdalrikit. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Araw-araw ang ginagawang pagliligtas ay ilathala, kahit sa ipahayag na ang puon ay dakila, sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Panginoon ang may likha ng buong sangkalangitan. Naliligid siyang lagi ng dangal ng kabanalan. Ang lubos niyang kagandahan ay sa templo mamamasdan. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia.
ginagina. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong dumating ang araw ng paglilinis sa kanila, ayon sa kautusan ni Moises, ang mga magulang ni Jesus ay pumunta sa Jerusalem. Dala nila ang sanggol upang iharap sa Panginoon, sapagkat ayon sa kautusan, ang bawat panganay na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon. At naghandog sila ayon sa hinihingi ng kautusan ng Panginoon. Mag-asawang bato-bato o dalawang inakay na kalapati. May isang tao naman sa Jerusalem, ang pangalay Simeon. Matapat at malapit sa Diyos ang lalaking ito at naghihintay sa katubusan sa Israel. Sumasa kanya ang Espiritu Santo na nagpahayag sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, pumasok siya sa templo at nang dalhin doon ng kanyang mga magulang ang sanggol na si Jesus upang gawin ang hinihingi ng kautusan, siya'y kinalong ni Simeon. Ito'y nagpuri sa Diyos na ang wika, "Kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin, ayon sa iyong pangako, yamang nakita na ng aking mga mata ang iyong pagliligtas na inihanda mo para sa lahat ng bansa. Liwanag itong tatanglaw sa mga hentil at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel." Namangha ang ama't ina ng sanggol dahil sa sinabi ni Simeon tungkol sa kanya. Binasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, "Tandaan mo, ang batang ito'y nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Isang tanda mula sa Diyos, ngunit hahamakin ng marami, kaya't mahahayag ang kanilang iniisip. Dahil diyan ang puso mo'y para na ring tinarakan ng isang balaraw." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Muli, isang pinagpalang mid-afternoon sa inyong lahat. Batiin po ninyo inyong katabi, a blessed Christmas. Palakpakan natin ang Panginoong Diyos. Ikalimang araw po ngayon ng solemnity of Christmas, the Nativity of the Lord. 8 araw po tayo na buong dingal na ipinagdiriwang ang Pasko ng Pagsilang. Pagkat ito'y katotohanan ng ating pananampalataya na ating hindi ginugunita. Ang mas angkop na salita ay pagsasangayon
ng kaligtasan. Pakibigkas po nating muli, pagsasangayon ng kaligtasan. Ito po ay hindi kaganapan ng mga nagdaan. Bagkus, ito ay pagkakapanagpo ng nakaraan, ng kasalukuyan at ng hinaharap. Ang tawag natin doon ay eternity. Kaya, sacred place, sacred time. May pakay kayo. Nagsadya kayo sa isang sagradong pook, sagradong oras upang makatagpo ang Panginoon. Kaya bilang mga Kristiyano, in keeping to our baptismal integrity and mission, sabi sa atin ay mamuhay ka sa liwanag at katotohanan. Pakibigkas nating muli, ako ay dapat namumuhay sa liwanag at katotohanan. Yun po ang tinanggap natin nung kita'y binyagan. Kung si Jesus bilang sanggol, dinala ng kanyang mga magulang sa templo upang ihandog sa Diyos, nung kita po'y binyagan, ay gayon din ang kaganapan. We enter the life and holiness of God. Pakibigkas nating muli. In baptism, we enter the life and holiness of God. Pumapasok ka sa buhay at kabanalan ng Diyos. At yun ay dapat na identity natin. Kaya nga, dapat maliwanag yung aura, yung mukha mo, yung pagkatao mo, translucent and brilliance. May kaningningan. Pagkat sabi ninyo, ang Pasko ay pagbabago. Patunayan natin na talagang may nababago sa ating pagkatao, na maipagkakapuri. At tayo ay, sabi sa first reading, namumuhay sa katotohanan, hindi sa kasinungalingan, hindi sa pagpapanggap. So we dispel the encumbrances of sin and death and live our identity as sons of light, sons and daughters of God. Palakpakan nating muli ang Panginoon. Kaya paano natin mapapangyari na kita'y totoong mga anak ng Diyos, ay mamuhay ka ayon sa salita ng Diyos. May the Word of God, with all its richness, finds a home in our hearts. At mayroon pa po itong compendium. Ano ang compendium ng banal na kasulatan? Ang aklat ng katisismo. Kaya dapat ang mga magulang, ninong at ninang, ay dinudulutan ng katisismo ang kanilang mga anak at inaanak. Yun po ang dapat nating ihandog sa ating mga anak. Ipaibig, ipakilala ang Diyos sa ating mga anak at inaanak. Ikawalong araw ngayon ng Nobena sa Sagrada Pamilya na ipagdiriwang natin sa linggo. Kaya yung salaminan ng buhay pamilya, buhay Kristiyano ay ang pamilya ni na Jesus, Maria at Jose. The model of our everyday manner of existence. Pagkat kung kita'y namumuhay bilang Kristiyanong pamilya, nagiging icon tayo, larawan ng Diyos na nagkatawang tao. Kaya yung pananahan ng Diyos, living presence of God, family spirituality, pakibigkas po natin muli, family spirituality, ay dapat yun ang ating identity. Naalaala ko si Simeon, kanyang inaasam
na makita ang Panginoong Diyos, ang kaluwalhatian ng Diyos, bago ipikit ang kanyang mga mata. Yung pong napansin siguro ninyo, I make the sign of the cross when I read the Nunc Dimittis. Pakibigkas natin muli. Nunc Dimittis. Ito po yung nagsisilbing night prayer ng simbahan. Kaya bago kayo matulog, take a look at Gospel according to St. Luke, chapter 2, verse 29 to 32. Yun po ay napakagandang night prayer natin. Nagsisilbing bago natin ipikit ang ating mata, nakita natin ang kaluwalhatian ng Diyos na nagaganap marapat sa ating buhay at pagkakabuhay. Ito pong binasa natin, actually, this is the biblical reading sa February 2, na kung saan iniaalay ang sanggol matapos ang ika-4 na pong araw, kung lalaki, lalo na kung nagbukas ng sinapupunan ng nanay. Ipinagkakapuri ko po na ako ay panganay na anak. Ako ang nagbukas ng sinapupunan ng ina. Kaya doon sa rito ng purification as prescribed by Leviticus chapter 12, verse 1 to 4, up to 8, very notable doon. Maghahandog. Yung nga lamang po, napansin natin, handog ng dukha, 2 bato-bato, kalapati. Kasi kung nakakaalwan, dapat ang inihahandog ay tupa. Para ialay na susunuging handog sa templo. Binabanggit din po yan sa Exodus chapter 15, verse 12 to 15, na ang ating bunga ng buhay at pagkakabuhay iniaalay sa Diyos as our sacrifice. So this is our identity. We are consecrated, dedicated to God. Kaya naman duty-bound natin in keeping to our identity as sons and daughters of God, we bring about the good news of salvation. Kaya sabi natin, synodal church, simbahang naglalakbay, in communion, in participation, and much more in mission. Sana po, pag-uwi ninyo sa inyong mga pamamahay, dala-dala ninyo ang biyaya at pagbabiyaya ng Diyos sa inyong pamilya. At hindi lamang po sa ating pamilya. Sabi natin, to enlarge the space of our tent, idudulot din natin ang biyaya at pagbabiyaya sa ating kapitbahayanan, sa larangan ng ating buhay, in the service of evangelization. Because the message of Christmas is peace. The lesson of Christmas is humility. The joy of Christmas is salvation. The beauty of Christmas is unity of humanity. Kung saan mayroong tinatawag nating mga karahasan, kapighatian, dadalhin natin ang liwanag at galak ng katotohanan ng ating pananampalataya, bringing the good news of salvation. Because the spirit of Christmas is giving. See to it that what we are giving is good, noble, and beautiful. At yung pong binibigyan natin, dapat natuto rin siyang magbahagi, magbigay. Pagkat ang katotohanan, kung talagang mabuti at nakabuti, yung ibinigay natin sa ating monita, Kris Kringle, ay hindi lamang ito sa iyo at sa akin. Dapat ang ibahagi natin ito sa mga nasa kasalatan, nasa karukhaan,
with the manner of life do we live as sons and daughters of light, of joy, and the beauty of Christmas. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Ang sanggol, anak ng Birhen, ang siyang isinila ngayon sa Belen. Dulot niya ay kaligtasan at kapayapaan sa sanlibutan. Siya'y prinsipe ng kapayapaan at tagapayo ng mga tao. Ang lahat po ay magsitayo. Ang hapag ng Panginoon ay nakahanda na. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay upang maganap ang pagpapalitan ng iyong kaloob at ng aming handog sa aming paghahain na iyo na ring ibinigay para kami maging marapat na iyong paunlakan sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Kanino ninyo itinaas ang inyong puso at diwa? Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tulingang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa magitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang anak mong di naiiba sa amin ay siyang pumawi sa dilim. Kaya ngayon ikaw ang aming nababanaagan. Ang anak mong di naiiba sa iyo ay siyang iisang salita mo. Sa katauhan niya, ang iyong sarili aming nakikita. Sa magitan niya, ang iyong pag-ibig ay kahali-halina. Kahit ikaw ay lingid sa aming mata, kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 ang Panginoong Diyos na makapangyarihan, ang Diyos ng mga hukbo. Lupa't langit ay napupuno ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan.
kaya't sa magitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito pang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas, nabuhay bilang Mesiyas, at magbabalik sa wakas, at magbabalik sa wakas, upang siya ay mahayag sa lahat. Ama, ginagawan namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay, nagbibigay buhay, at ang kalis, nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa magitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian, maging ang mga nasa paglingkod sa ebanghelisasyon, ang mga misyonero, mga katikista, mga bata, mga kabataan at mga pamilya, at gayon din po ang mga nasa iba't ibang ministries, lalo na ang nasa advocacy for social justice and peace, restorative justice, promotion of human life, human dignity, and human rights. At yung pong mga gumagawa rin para sa environmental concern, ang mga nasa public and government service, at yung pong mga nagsasagawa rin ng mga gawaing rescue, relief, rehabilitation na mga naaapektuhan ng digmaan, ng karahasan, mga sunog, lindol, aksidente at iba't iba pang mga gampanin at sa diwa ng alay kapwa. At maging yung pong mga taong commended for our prayers and intentions, kay Santo Padre Pio, mga birthday celebrators and anniversary celebrators, at yung pong mga nagsasagawa ng family reunions, anniversaries ngayong Christmas season.
At yung pong mga nasa sitwasyon ng karalitaan, yung mga nasa bilangguan, maging ang men and women in uniform, at yung ating pong mga personal na samo at dalangin. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, ang mga kaluluwa sa purgatorio, ang mga sumakabilang buhay nating magulang, kapatid, kaanak, kapanalig, at lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kanisinisang esposo, kaisa ng mga apostol, San Pedro, San Pablo, Santo Tomas, San Juan Bautista, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Santo Tomas Becket, Santo Padre Pio at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa magitan na iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga naggagaling na utos, turo na Jesus na Panginoon natin at Diyos, awitin natin ang dasal ng pamilya. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin Sa nagkakasala sa amin, at at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hindi hiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan at iliyo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan
magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwang ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming napakarami, mabibigat at paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo, At sumainyo rin. may pagmamahal, kagalakan, kapatawaranan, magbinigayan kayo ng kapayapaan at Christmas blessing sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ang poong Diyos nating mahal ay mahabaging lubusan, kaya't nagbukang liwayway sa atin sa sanlibutan ang araw ng kaligtasan. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Balang araw ang liwanag, matatanaw ng bulag, ang kagandahan ng umaga, pagmamasdan sa tuwina. Balang araw umutawi sa bibig ng mga pipi, pasasalamat at papuri, awit ng luwalhati. Narito na manunubos, luwalhatiin ang Diyos. Balang araw tatakbo ang pilay at ang lumpo, magsasayaw sa kagalakan, iindak sa katuwan. Alang araw ang liwanag, matatanaw ng bulag, ang kagandahan ng umaga, pagmamasdan sa tuwina. Alleluia.
luwalhatiin ang Diyos. Balang araw mumutawi sa bibig ng mga pipi. Pasasalamat at papuri, awit ng luwalhati. Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Balang araw ang liwanag, matatanaw ng bulag, ang kagandahan ng umaga, pagmamasdan sa tuwina. Balang araw mumutawi sa bibig ng mga pipi. Pasasalamat at papuri, awit ng luwalhati. Alleluia, Alleluia. Narito na manunubos, luwalhati. 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 Luwalhatiin ang Diyos. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapagsalo sa banal na pagkikinabang ay patatagin mong ganap sa aming pamumuhay, araw-araw sa magitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, Pintakasing Santo ng Milenyong Kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan,
Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu, at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Amen. Magsiupo mo na pong lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kami po ay humihingi ng inyong kaunting oras at pakikisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrim's Information Record Books na makikita sa paligid ng ating mga simbahan. Ito po ay bahagi ng documentation program para sa pagpapalawig ng mga datos at turismong pangsimbahan at bilang alaala din ng inyong pagbisita sa pambansang dambana. Para po sa ating mga balikbayan, OFW at mga kasama niyong foreigners, doon po kayo magsusulat sa International Pilgrim's Record Book. Gagabayan po kayo ng ating mga tagapaglingkod. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 5:00 ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Ang tumutulong sa atin ay ang Panginoon na may gawa ng langit at sanlibutan. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan, langis, religious articles and items na nagpapalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal, gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga banal magpasawalang hanggan. Amen. Ang banal na tubig nawang ito'y magpalaala ng pakikisa sa pagpakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo sa sakramento ng binyag. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo,
Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ako po si Reverend Father Ulysses Santos Valenzuela Ribamonte, taga Marinduque, Diocese of Buac. Kami rin po'y humihiling ng inyong panalangin, pagmamahal at tulong sa mga proyekto ng diocese na pinangungunahan ni Obispo Marcelino Antonio Maralit Jr. na taga rito po sa Batangas. Kami po'y mayroong ipinagagawang bahay-pari na magsisilbing tahanan ng mga nakatatanda at may karamdaman naming pari. Salamat po sa inyong donasyon, panalangin at tulong. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Bow your heads and ask for God's blessings. Ang Diyos na humawi sa kadiliman noong magkatawang tao ang anak niyang mahal, ay magdulot ng liwanag na banal sa araw na ito. Pakundangan sa kanyang pagsilang ay sinawang magtaboy ng dilim ng kasalanan at magpaningning sa liwanag ng kabutihan sa inyong kalooban ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain tayo na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay inialay, ipinagdiwang na. Humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran tuwina. Salamat sa Diyos. A blessed Christmas, grace-filled 2024 sa inyo. Ang Pasko ay sumapit, tayo ay mamagsiyawit ng magagandang himig, dahil sa Diyos ay pag-ibig, nang si Kristo'y silang, may tatlong haring nagsidalaw, at ang bawat isa ay nagsipagandog ng tanging alay. Sa mga nagnanais mag-alay ng rosas para kay Santo Padre Pio, available po ang mga roses sa may gilid ng ating simbahan.